Mainit na naman ang tensyon sa pagitan ng mga superpower ngayong linggo. Isang mataas na opisyal ng Amerika ang bumiyahe papuntang Moscow upang hikayatin ang ceasefire sa digmaan ng Russia at Ukraine. Anong ibig sabihin nito para sa mundo? Posible na bang matapos ang matagal ng kaguluhan? Alamin natin sa vlog na ito. Noong February 2022, sumiklab ang gyera sa Ukraine nang pasukin ng Russia ang ilang bahagi ng bansa. Mula noon, libo-libong buhay na ang nawala. Milyong-milyong Ukrainian ang napilitang lumikas at ang buong mundo ay naapektuhan. Mula sa presyo ng langis, pagkain hanggang sa supply ng armas. Ngayong August 4, 2025, isang special envoy mula sa Amerika, si Steve Witkoff, ang pumunta sa Moscow. Layunin ng kanyang pagbisita ay hikayatin ang gobyerno ni Vladimir Putin na sumang-ayon sa isang ceasefire o tigil putukan. Ayon sa mga ulat ni Witkoff ay magpupulong sa mga opisyal ng Russia upang pag-usapan ang posibilidad ng pansamantalang tigil putukan o bakbakan at bagkos ang diplomatic negotiation. Ang pagbisita ng US diplomat sa Moscow ay isang malaking hakbang. Matagal nang malagim o malalim ang relasyon ng US at ang Russia mula na magsimula ang gyera. Kaya ang aktwal na pagdalaw ng isang Amerikanong opisyal sa Moscow ay nangangahulugang may seryosong intensyon para makipag-usap. Ano ang posibleng resulta? May tatlong posibleng mangyayari sa pagbisitang ito. Una, ang temporary ceasefire. Posibleng pumayag ang Russia at Ukraine sa ilang linggong pagtigil ng gyera para bigyan daan ang usapan. Pangalawa, failed talks. Maraming hindi magkasundo ang dalawang panig at magpapatuloy lang ang gulo. At ang pangatlo at panghuli, peace roadmap. Kung maganda ang kalalabasan, baka magkaroon ng long-term plan para wakasan ang labanan. Maraming dahilan kung bakit minamadali naman ito ng Amerika. Dahil una, halala na sa US ay malapit na. At ayaw ng mga botante ng patuloy na gyera. Sumunod, pagtaas ng presyo ng langis at pagkain dahil sa gulo. At ang panghuli, pagod na rin ang NATO sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong at suporta militar. Ano naman ang reaksyon ng ibang mga bansa? Samantala ang Europa ay nangnangamba na lumala pa ang sitwasyon kung hindi maaagapan. Ang China naman ay nananawagan ng diplomatikong solusyon. Ang India bilang isang neutral party ay willing daw tumulong sa peace mediation. Pero ang tanong, makikinig ba ang Russia? Sa ngayon, hindi pa malinaw kung anong tugon ni President Vladimir Putin. Pero ayon sa ilang insider, bukas daw ang Russia sa limited ceasefire kung magpapakita rin ng kagandahan ang Ukraine. Samantala, si President Zelensky naman ng Ukraine ay naglabas ng pahayag. Handa kami sa usapan pero hindi kami susuko. Ibig sabihin, hindi pa rin ito madaling negosasyon. Kung magtatagumpay ang peace talk, bababa ang presyo ng langis, babalik ang mga negosyong apektado at higit sa lahat, mababawasan ang pagdurusa ng mga tao sa Ukraine. Pero kung babagsak ang usapan, lalala pa ang gyera at posibleng magkaroon ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Ito ang pinakabagong galaw sa matagal ng gyera ng Russia at Ukraine. Ikaw, ano sa tingin mo? Matatapos ba itong tulong ng Amerika? O isang hakbang lang ito sa mas mahaba pang laban?
I-comment ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang global updates na gaya nito. Hanggang sa muli, ito po ang Friendly Talk TV. Peace out!